Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Roberto O. Angak Jr., miyembro ng Aguila Farmers Association mula sa Sawawan, Colafo, Subwatershed, Convergence Area. Suportahan po natin ang NCI SRD, Convergence Works. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang umaga po mga ka-agri. Ito po ang inyong mga kaagapay sa Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, mga balita, talakayan o diskusyon na iikot syempre sa sektor ng agrikultura. Bago po ang lahat, isang pagpupugay po muna sa ating manlilikha. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa lahat ng tagumpay at biyayang natamo namin sa aming mga buhay. Naway manatili kaming mapagkumbaba sa kabila ng lahat ng aming narating. Ituro po ninyo sa amin na ang lahat ng mga ito ay biyaya mo lamang at wala kaming pagmamalaki lalo na kung wala ka sa aming mga tabi. Lord, gamitin mo po kami upang maging patuloy na daluyan ng kabutihan at inspirasyon sa iba, hindi para magmalaki, kundi upang ipakita ang inyong dakilang pag-ibig. Itinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang dapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagmamahal ay walang hanggan. Ito ay dapat ipakita sa gawa. Magandang araw po mga kaagapay. Kamusta kayo? Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon ay araw ng Sabado, June 14, 2025 at welcome po sa Season 7, Episode 24 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga bagong kilala lang po sa program natin, isa po ito sa mga, siguro kasi dahil hindi kami daily, weekly po kami dito sa MNP, so lesser frequency na mapakinggan nyo po kami. Pero ito nga po, sa mga bagong salta, ang MNP po ay, of course, along with the programs ng FEBC, na accessible po via online streaming through DZAS, FEBC, or dzas.febc.ph at sa pamamagitan din po ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV and of course sa talapihitang 702 sa AM band. Sa lahat po, greetings. Thank you so much sa magandang araw na ipinagkaloob sa atin ni Lord. Rain or shine, it's still a good day. Hindi po ba? Thank you so much din po sa lahat ng nakita, nakadaupang palad, nakasalamuha, nakita kami, hindi namin nakita dahil sa sobrang daming tao po sa GCF, sa Ortigas. Magandang umaga po at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. We were there until nagkaroon po ng chance to greet ang mga listeners ng lahat ng programa ng FEBC on that stage along with my producers po, makasamahan po namin sa Department of Agriculture sa iba't ibang sektor na naghahatid po sa inyo na lahat ng programs ng FEBC or through FEBC Philippines. Thank you so much. And with that, patuloy po tayo sa paghahatid ng ating mga makabuluhang discussion na in hopes po, hindi man today or in the near future, maybe some other future na si Lord lang po ang may promise, ay mapakinabangan po ninyo. At isa po sa mga abangan nyo this morning,
syempre ang atin pong talakayan na kino-ordinate po natin or sa pakikipagtulungan po natin sa ating Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air. At hatid po nila sa atin ang kwento ni Madam Narcisa S. Mickelson. I had fun po, no? When I had a chance to meet her. At nais din po namin maibahagi ang kanyang kwento sa inyo maya-maya lamang. Siya po ang owner and farm cooperator ng Aloha House sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sana makabalik ulit sa Palawan, ano po. And bukod po dyan, tunghayan din ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, katuwang ang DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment na batid pa ninyo. Muli po, yan po mga nabanggit natin ay hatid namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Alexander Cortelio Jr., Agribalita, Central Luzon. Patagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Provincial Agriculture and Fisheries Council o PAPSI Summit sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija o PA Nueva Ecija noong ika-29 ng Mayo 2025 na ginanap sa Convention Center ng Lungsod ng Palayan, Nueva Ecija. Isa sa pangunahing layunin ng summit na ito ay mapakinggan at mapagtuunan ng pansin ang mga saloobin, hinaing at karanasan ng mga magsasaka sa probinsya. Mga sentimiento na hindi nila mawari kung paano labanan. Kaya ang unang hakbang ay makinig at magsama-sama upang magsimulang humanap ng solusyon. Ang nasabing summit na ito ay dinaluhan ni Farmer Regional Executive Director o FRED, Onesimo O. Romano, Provincial Agriculturist Dr. Jovita Agliam, PAPSI Chairman Orlando Corfus, Agricultural Program Coordinating Officer Analum Morelos, mga kinatawan mula sa Municipal Agriculture Office ng Nueva Ecija at mga magsasaka mula sa 4 na distrito ng probinsya ng Nueva Ecija. Sinimula ng PAPSI Summit sa isang mensahe mula kay Farmer Director Onesimo O. Romano kung saan ay nagpaabot siya ng pasasalamat mula sa magsasaka ng Nueva Ecija na nakikiisa at dumalo sa summit. Nagkaroon rin ng iba't ibang presentasyon mula sa mga naibitahang mga panauhing pandangal kung saan ay tinalakay ang patungkol sa Itik Pinas, Powering the Future, Solar-Driven Irrigation Innovation para sa Sustainable Agriculture, iba't ibang credit programs, clearances para sa domestic transport ng mga produktong pang-agrikultura, basic fresh water, fish agriculture and efficiency sa catfish hatchery, nursery at grow-out system. Umabot sa humigit kumulang 336 na katao ang dumalo sa nasabing summit. Kabilang narito ang buong partisipasyon ng Municipal Agriculture and Fisheries Council o MAPSI at Barangay Agriculture and Fisheries Council o BAPSI. Alexander Cortelio Jr., Agribalita, Central Luzon. Aabot sa 80 na magsasaging mula sa lalawigan ng Cavite at Batangas ang sumailalim sa pagsasanay na isinagawa ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A High Value Crops Development Program o HVCDP sa unang linggo ng Hunyo. Ito ay ukol sa mga Package of Technology o POT sa produksyon at pamamahala ng mga sakit ng saging, partikular ang Banana Bugtok Disease o BBD na kasalukuyang namiminsala sa rehiyon. Ang BBD ay isang sakit ng saging na nabubuhay at dumadami sa lupa na siyang pangunahing dinadala ng mga insekto sa bulaklak. Ito ay nagre-resulta sa hindi sabay-sabay na pagkahinog ng mga saging sa isang buwig at paninigas ng bunga. Ayon sa report na naitala ng DA4A Regulatory Division hanggang buwan ng Mayo, namataan ang BBD sa 6 na munisipalidad sa Batangas, 13 sa Cavite at wala pa sa ibang probinsya. Kaugnay nito, tinuruan sa aktibidad ang mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs ng mga pamantayan at pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng BBD, kabilang na ang angkop na pagdilipat ng mga halaman na apektado ng sakit at tamang pagkuha ng lupang ipapasuri bago magtanim. Si Alfredo Mendoza na miyembro ng Bulacnin Farmers Association mula sa Lipa City, Batangas ay nagpapasalamat sa oportunidad na makalahok dito habang umaasa sa patuloy na pagtulong ng pamahalaan sa pagkontrol ng peste para sa kanyang 7 ektaryang sagingan. Darren Karingal para sa Balitang Sakahan ng DA Calabarzon.
Mel Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa. Upang palakasin ang kaalaman ng mga magsasaka sa Mimaropa, nagsanibwer sa Department of Agriculture sa AD Program at Agricultural Training Institute Mimaropa sa pagsasanay ng 4 na asosasyon mula sa Romblon at Occidental Mindoro, kamakailan. 20 miyembro ng Tabok Farmers Organization sa Concepcion, Romblon ang sumailalim sa 3 araw na serye ng free-range chicken production. Pinangunahan ito ni Binibining Neri Fontanilla ng Agri Gold Farm na nagturo ng tamang pagpaparami, pagpapakain at pabahay ng manok, pati na rin ng record keeping at feed formulation upang mapababa ang gasto sa produksyon. Samantala, 3 asosasyon naman mula sa Looc Occidental Mindoro, ang Talautaw, Bulacan at Bonbon Farmers Associations ang lumahok sa training sa natural feed formulation. Tinuruan sila ni na Fontanilla at ATI staff na si Monchito Hala kung paano gumawa ng organikong pakain gamit ang lokal na sangka para sa baka at kambing. Kabilang na ang paggawa ng salt licks at urea molasses mineral block. Ipinahayag ni Saad Mimaropa Regional Lead Marisa Vargas ang pasasalamat sa ATI Mimaropa sa patuloy na suporta at training partnership na tumutulong sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga benepisyaryo tungo sa sustainable farming. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Mga ka-Agri, welcome po sa ating segment na kung tawagin po natin ay Agri On Air. Ito po ay katuwang ang ating Agricultural Training Institute. Ito pa rin po sa Maunlad na Pilipino. At para po sa umagang ito, makakasama natin ang may-ari or farm cooperator po ng Aloha House na matatagpuan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Welcome po sa ating programa at segment na Agri On Air, Ma'am Narcisa Mickelson. Kamusta po kayo? Morning. Mabuti Ayan. naman. Maraming Maraming salamat salamat. po sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw na ito. At dahil po dito, syempre, napaka magandang bati po ng ating Aloha. Yan po, dito po talaga tayo iikot sa discussion na ito. Ma'am Narcy, pwede po bang para sa benepisyo ng ating mga tagapakinig, maikwento po natin kung paano tayo nag-umpisa sa ating paglalakbay o journey sa ating sektor ng agrikultura? Okay. Ang Aloha House ay isang non-government organization na licensed and accredited with DSWD and also accredited as an LSA ng ATI, Department of Agriculture. So, nagsimula kami actually 1999. Meron na kaming backyard garden talaga. So, but in 2002, nung lumipat kami dito sa aming permanent residence, which is in Mitre Road, in-apply namin yung natural farming. That was, ano bang sabi ni, dahil doon sa health reasons, for health reasons. We changed our diet. For 2 years, nagiging vegetarian kami. Hanggang nakaproduce na kami ng sarili naming chicken and pork and eggs. So, bumalik kami na kumain ng meat. The reason being, ako ay nagkasakit at saka inisip namin na kung kakain na lang tayo ng maraming salad, ng maraming gulay, we have to make sure na malinis siya, chemical-free at least. So, yun yung nagsimula sa amin na mag-continue sa farming. So, dahil kami, sanabi ko, accredited ng DSWD, syempre kailangan namin ng pagkain araw-araw. Hindi lang sa amin sa pamilya, kundi sa orphanage, sa mga bata na aming mga inaalagaan. So marami, there was a time na full house kami. We had 22 children. So akma lamang na kami ay magkaroon ng kahit kaunting garden, kaunting food production aside, just to ensure na merong kinakain ng mga bata at kami. At dahil tinuruan namin yung mga bata na kumain ng gulay, kumain ng salad, so nasanayan nila talaga salad first. Before anything else, you eat your salad. So ganun ang nangyari. So diyan kami na-introduce at nagsimula na tuloy-tuloy na mag-farm. Sa umpisa, I was concentrating on planting herbs. Kasi nga kailangan ko sa kitchen
wala akong makita dito na mga benta ng mga sweet basil. So, ang asawa ko ay isang American. So, sanay siya ng mga, kumbaga sa aming pamilya, we have a wide, palate. So, kung gusto namin kumain ng something Italian, we need some herbs na basil, parsley. So, diyan ako nagsimula actually ng magtanim. Hanggang dumami yung mga herbs ko, sabi ko, ano ba gagawin ko dito sa herbs nito? So, I started to sell them. So, yan yung introduction namin ng farm. Bali, it started with health reasons na kung nag-grow kami ng sarili naming pagkain. And then, lumawak siya dahil ngayon I started selling herbs. So, hanggang maraming mga curious na mga tao, ano ba ginagawa nitong Amerikano? Tanghaling tapat, nag-churn ng compost. So, yun na eventually nagiging parang out of curiosity ng mga tao, maraming pumupunta. So we opened our small urban farm for tours, mga ganon. Hanggang, ayan, from then on, lumawak na. So we Nasagot ko ba yung tanong mo? Sure, ma'am. Actually, parang it opened up a few follow-up po, and one being, Oo. nag-umpisa tayo na talaga, no? NGO po tayo to help care para Yes. sa mga bata po. So dito lang po nag-shift tayo sa agriculture because of health reasons. That's with that, na-encourage natin ang mga bata na at the same time na hindi maging pihikan pagdating sa pagkain ng gulay. Yes. Kayo, ma'am, dito ang ganda po, no? Actually, ang parang nabuo na nga din in my mind na parang nag-shift na kayo talaga to agriculture, healthy options ng pagkain because of health reasons. Kamusta po yung lagay niyo ng health, ma'am, after nito pong kakakwento niyo lang? Yeah, it really helped kasi ako yun ang may problema actually. I had potassium deficiency. So, hindi ako nakaka-take ng potassium tablets. Nung tinanong ko yung doctor, sabi ko, bakit pangit ang pakiramdam ko after taking the potassium tablets? Sa kanya sinabi na, actually 90% sa mga nagtitake ng potassium tablets ay merong adverse reaction. So, can you just imagine, I was at the US Embassy. Meron akong interview, pero para akong nakalutang sa ere na parang yung ang paa ko hindi nakaapak sa ground ba? So, sabi ko, ang pangit ng pakiramdam ko. So, yung time na yon, sabi ko, I have to take it in a natural way. Mayaman naman ng potassium ang mga kinakain ko, pero bakit hindi ko na-absorb? So I have to adjust yung diet na meron kaming book na Let's Get Well, and then meron pang isa, Fit for Life, na yung binasa namin. So it taught us kung paano namin kuhanin from the natural sources. Ang problema lang yung system ko at the time masyadong messed up. Kaya kailangan kong dahan-dahanin. So yun yung kaya nag-shift kami ng diet na vegetarian dahil yung sistema ko hindi nakaka-absorb kapag sabay-sabay kong kinakain ang protein at saka ng carbohydrates. So I have to decide kung kakain ako ng rice, kailangan ang partner ko gulay. Kung kakain ako ng meat, ang kailangan ang partner, pag kakain ako ng meat, ang partner ko gulay. Pag mag-decide ako na magkain ako ng carbs, kailangan wala akong protein. So gulay pa rin. So maraming gulay. So dahil doon sa maraming gulay, sabi namin, since kakain tayo ng maraming gulay, we make sure na hindi siya tainted with chemicals. Kasi nakita ko kasi sa market noon na namamalengke ako, nakikita ko there are some bad practices na ginagawa sa palengke na parang nilulubog nila yung mga greens sa some kind of chemicals na paglabas niya ay na siya, parang fresh na fresh. Yun pala ay merong mga halong formaldehyde. I just learned it from the market na gano'n ang ginagawa. So sabi ko, ayaw kong kakain ng mga greens na ganyan na nilubog ng mga chemicals or something. So sabi ko, I want to make sure na yung mga kinakain nating gulay ay malinis, walang mga chemical free. That's the reason na na-motivate talaga kami to grow our own food. Kakain tayo ng maraming gulay and make sure na talagang wala itong chemical na kasi
pinapaayos nga natin yung ating mga internal systems through the food, pero ang kinakain naman natin ay mayroong mga chemicals, so it's not safe pa rin. So yun yung talagang nag-udyok sa amin na mag-engage into starting with backyard gardening hanggang nagiging magfa-farm kami. Ayan na nga, Ma'am Narcy. So parang sa imagination ko lang po, parang ang dami na nating mga nag-sprout from the herbs na binabanggit po natin. That helps nga po na para hindi na tayo kukuha sa labas na meron palang mga chemicals na hindi nakagaganda sa ating katawan. With that, syempre sa mga listeners natin, let us help them visualize. Kasi po nag-umpisa tayo si Aloha House. Has it always been Aloha, Ma'am? Ito talaga yung name niya na being the NGO that it is? Yes. Sige, bago ko yung isa kong tanong, let's go with the name. Bakit po tayo Aloha? Okay. Ang asawa ko, sinabi ko, ay isang American. So, nung pumunta siya dito, purposely talaga to set up an orphanage. So, nakaisip siya ng pangalan na something with love. So, nagtanong siya, ano bang Tagalog ng love? So, pagmamahal or pag-ibig. So, nung nag-register na kami with the Securities and Exchange Commission, taken na yung word na bahay pagmamahal. So, the first thing na naisip niya na word na merong connotation ng love is aloha. Kasi half of the year, nasa Hawaii siya. He was a windsurfing. He was a sports instructor. So, half of the year, nasa Hawaii siya teaching windsurfing. So, naisip niya, aloha means love, you know. So yun, kaya nagiging Aloha House instead of bahay pagmamahal. Well, this the parang yung essence is still there. It's still rooted in the things we do for love. So dahil po dyan sa ating, ayan, ang ganda po ng backstory, no? Thank you for sharing that. At siguro dito na ako sa question natin to help our listeners visualize lang po. Our Aloha Orphanage po, syempre, it's suited to cater for our children. So, paano po, Ma'am, natin sinegregate yung area natin for agriculture? Meron din po bang mga, participation yung mga bata pag nagtatanim? Or ano po ba yan? Hiwalay po ba yan sa orphanage? Or nandun lang din? Kasi So, backyard. ang mga bata, depende sa clients namin. Pero ang target clientele namin ay 0 to 3. So, kung meron man silang engagement sa farm, they are there to go around, get to see the animals. Oo, tapos ikot-ikot sa farm, get to see where their food is coming from. Although na ini-engage sila ng asawa ko to do something ng pakunti-kunti, pero they are very young. They are very young. But, batang-bata, mga babies, mostly babies, kaya lang umabot ng mga 3 years dahil medyo difficult na situation, kaya natagalan din kami ng process. But yun ang aming target clientele. So, merong mag-i-engage na mga bata kung every now and then meron kaming mga sinabi nating mga temporary care na mga abused children, yun medyo older sila. So yun lang, very less ang engagement actually nila when it comes to farm. So we have farm staff. Alright. Na talagang nakafocus naman sa ating farm. Alright, yes. So greetings din po sa ating mga kasama sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. At dahil dyan, tatalon po ako sa ating katanungan with regards sa ating pagiging isang learning site for agriculture or yung tinatawag po nating LSA para po sa mga hindi familiar. Ma'am, kailan po ba kayo na-accredit at siguro yung dito natin matatap yung ating story paano tayo na-link with ating Agricultural Training Institute in Mimaropa? Okay. So, simula nung lumipat na kami dito, we were in a rental downtown, pero meron kaming backyard garden na at the time. Nung lumipat kami dito sa Metro Road, that was in 2002, December of 2002, nagsimula din kami noon na mag-garden ng 300 square meters lang. So, dahil kami ay isang accredited as community serving agency din, bukod sa child placing agency. So, meron kami mga community services na ginagawa. Since maraming curious nga doon sa mga
magpagtatanim dahil nakikita nila, nadadaanan nila, nakikita nila yung nag-iikot-ikot, nag-churn ng ng composting machine. So maraming curious. We opened Aloha House for training. So every Saturday morning, ang asawa ko hindi yan umaalis, naghihintay sa mga curious. Okay, you can come and then we can introduce to you natural farming. So in the beginning, maraming pumupunta, and then after 1 year, literally yung na-sign up namin was over mga magti 3,000 kasi there are groups na pumupunta. So sabi namin, sige, we will open Aloha House half day, introduction lang ng natural farming. Hanggang dahil dito, over the years, parami yung naku-curious at nakatingin, ano bang sistemang ginagawa ninyo? Bakit hindi nangangamoy yung hogs? Bakit walang amoy yung goats? Bakit yung chicken hindi nangangamoy? So, yun na yung starting na nag-open kami for training. Ngayon, after mga 2019, may nagsabi sa amin, actually yung may-ari ng isang farm dyan sa Tagaytay, yung Flora's Garden. Nagpasyal sila dito. Sabi niya, bakit hindi kayo nagiging learning site for agriculture? Sabi namin, ano ba yung learning site for agriculture? Nagtitrain na kayo ng mga nagtitrain kayo ng mga tao, mga farmers, maraming, take it as an opportunity. Sabi nila, nauna pa kami sa inyo na nagiging ATI, samantalang ATI accredited as LSA. Samantalang kayo, mas nauna pa kayo sa amin na nagpa-farm. So, the curious me, sabi ko sa staff ko, alamin mo nga, ano ba yung LSA na yan? And to think na before 2019, actually, we have hosted some trainings for ATI. Time pa ni Director Salyot. So he was here, and then yung mga DAR na mga beneficiaries ng nagpunta dito, there were 3 groups actually na hindi ko makakalimutan from Mindanao. So yun pala, we were engaged with ATI na hindi lang namin alam na yun na pala. May mga engagement na kami with ATI. You have to register with ATI. You have to be accredited with ATI as a learning site for agriculture. So, in 2019, ay nag-apply kami, and in August 2019, nakuha namin, nagiging accredited kami as a learning site for agriculture ng Mimaropa. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Hoy! Akayin mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito! Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ayan na nga. At kulay po ng ating tinahak na daan. Kasi po, again, para po sa mga listeners natin, for the first time na narinig ang LSA, sa experience po ng ating Aloha, parang smooth po. Pero meron tayong mga proseso na pinagdaanan. Ayun, kung pag-uusapan po namin ni Ma'am Narcian for this morning, ay matatabunan po yung kwento ng ating Aloha. Pero ang sinasabi lang po natin dito, doon sa mga nagnanais, ay mag-tap po tayo sa ating mga regional training centers ng ating ATI sa malapit sa inyo para sa mas karagdagang impormasyon dahil meron tayong mga dokumento yan bago tayo magiging isang LSA. Actually may tama ba Ma'am Narcy? Meron siyang mga parang step by step para sa pagiging Yes,
Bukod sa application letter. Yes, Um, meron. At saka yun. verification and then validation. Mm. So, sinimulan namin nung August and sabi ko, August 2019 ay nag-grant sa amin yung accreditation as an LSA. Well, congratulations po. Ayun, and we encourage po yung mga nakikinig siguro na tingin po ninyo, papasok kayo sa qualifications po to become an LSA. So back to Aloha, Ma'am Narcy, ano po yung mga, kumbaga, sabihin na natin nagbukas na opportunities mula po nang tayo'y natap natin itong level na ito for our Aloha? Una-una doon, nang sabi nila, well, if you are an LSA, you can be a farm school. Kasi binalik-balikan na actually kami dito ng TESDA. Ba't hindi kayo mag-farm school? Sabi ko, ano ba yung farm school? Wala akong kaalam-alam. So later on, nalaman ko na to be a farm school, you have to be an LSA. So nung nagiging LSA na kami, accredited with ATI, it opened doors for us to be a farm school. And then dahil farm school na kami, we were able to run trainings for TESDA. So, isang qualification lang in-applyan namin talaga, the organic agriculture production. So, yun ang ginagawa namin for TESDA ngayon. Although we're running trainings then, na-engaged ang Department of Social Welfare sa kanilang Zero Hunger Project, yung sa kanilang SLP program. So, meron kaming tinutulungan na community na nag-create sila ng grupo ng mga karamihan mga 4Ps na mga beneficiary for their SLP program. So, we help them set up their farm. And then, bukod dyan, yung ibang mga interesadong mag-learn on organic farming, kasi we are accredited as an organic farm in 2024 by BAFS. And before that, we were accredited by a third-party certification in 2018 as an organic farm. So, dahil dyan, it opened doors ng marami pa sa amin, lalo na yung engaged with organic agriculture, mga beneficiaries ng DAR, and then it opened doors for us also ng DTI dahil from farming, from food production, na-involved din kami into processing. So, processing naman dahil nagsimula actually yan. Well, I always dabble in cooking. I like to cook. So, nung nagkaroon kami ng bumper crop ng tomatoes, ang dami-dami naming tomatoes. Tapos, ang mura-mura pag bibilihin sa palengke, if I'm going to sell it in the market, masyadong mura. Sabi ko, sobra naman yung mura, 10 pesos per kilo. Sabi ko gano'n, I could do better if I'm going to process this. At saka nasasayangan ako, sabi ko, bumibili ako ng salsa, bumibili ako ng tomato sauce, bumibili ako ng kung ano-ano na from tomatoes. Bakit hindi ko na lang to ipaprocess? Kaysa ibibenta ko ng 10 pesos, tapos bibili ako ng 180 na tomato sauce, parang hindi yata tama yon. So we engaged in processing, and isa na yun sa mga pinaprocess namin is yung tomato salsa. So at saka, and then from there on, sabi ko, okay, whatever na meron tayong marami sa farm, ipaprocess ko para it's not just value adding, but kung hindi, it's mainly food preservation na hindi mo masasayang yung pagkain instead of just putting them in the freezer. So mas humaba po. Tumaas na nga yung value. Ayan nga yung ating literal na ibig sabihin sa value adding at ang ating shelf life dahil na-proseso natin ang ating raw produce. So mula po sa ating mga herbs, to magka-count din yung tomato sa mga salad-salad nga natin sinasabi. For Aloha po, Ma'am Narcy, ano na po yung mga line-up ng products na available natin ngayon? Okay, sa ngayon we have salsa, we have jams, we're making vinegar, and then cheese, and then wine. Yung latest namin na inad namin sa aming sa food processing namin, yung wine. So it started with meron ka ng cheese, sabi nung kaibigan ko, meron ka ng cheese, gumagawa ka na ng cheese. Bakit hindi mo i-pair with wine? Kasi di ba pair yon, wine and cheese. Okay, sabi ko, sige, dahil
Okay, maraming fruits dito sa paligid. Tapos ang DTI din, sabi nila sa akin, Ma'am Narcy, ano bang gagawin natin? Ang dami-daming pineapple sa Batarasa. Ano ba yung magagawa ninyo? And then when we visited Batarasa, na-meet namin yung kanilang administrative officer. Sabi nila, oh, anong gagawin dito sa sa ang dami-daming pineapples. So I thought na okay, kailangan nating i-preserve bukod sa i-drying, we can make vinegar, and then I tried making combining pineapple with other fruits, local fruits. So nakagawa kami ngayon ng pineapple and melon, pineapple and buko. So yun yung mga latest namin ngayon yung sa wine. So I'm into fruit wines. So talagang ano po, no? Kasi syempre, ang sarap ng kwentuhan natin, no? Kasi talagang nakakatuwa po kasi para pag may suggestions sa inyo, para, oh sige, let's do it. Parang gawin natin si wine dahil meron na kayong cheese. So, dito nga po noon, para na-excite din po ako para sa inyo. Pero what came into mind actually is para po dun sa mga outside the world of agriculture, parang, social naman pala sa sa agriculture. Depende talaga sa kung sino may-ari na ating farm. So, dito po sa ating Aloha Ma'am, syempre yung operations natin, correct me if I'm wrong, dalawa na po yung parang main operations natin, yung sa ating orphanage and of course yung sa ating pagiging learning site. So, dito po sa learning site po natin Ma'am, bukod sa nabanggit nyo kanina, meron po talaga tayong mga staff or personnel na katuwang natin dito. Can we parang siguro have an idea lang po, yung mga ilang farmers na po yung na-service natin by offering yung ating mga organic courses? Woo! Madami na. Madami. Yung first year na inopen namin yung Aloha House for yung para sa iba na mag-learn by doing. Kasi talagang they have to do hands-on pag kami ay nagtuturo. Sabi namin, farmers are parang to see is to believe. Kailangan mo silang mapakita, mapaamoy. So, we don't really like traveling outside Palawan na magturo. Sa amin, you come to our farm so you will see. When we tell you na hindi nangangamoy ang baboy namin, you have to come and see. Kasi it's different when you just show a PowerPoint presentation or a video presentation. Pero if you come, you can really witness and you can really see na wala nga talagang amoy. So we want farmers to come to our farm. So sa ngayon, we have two farms. We have the urban farm, which is on a 2,800 square meters. So maliit lang siya. Bali, ang total production area namin, siguro mga 1,500 square meters lang. And then it's full pack. We have goats, we have sheep, na pakunti-kunti, ducks, turkey, chicken, hogs, and then herbs, gulay, and then we have an aquaponic system. So we have in our urban farm, we have 3 full-time farmers. Doon sa aming, so in 2011, we bought a bigger property, 7-hectare property, 45 kilometers away, halfway to the underground river, the famous underground river. So, nakabili kami ng 7-hectare property. Yun yung dinidevelop namin. Unfortunately, nung Udet, sinira din. Dami talagang sinalanta ng bagyong Udet. Asin, oo. So, after Udet, that was 2021, para kaming nag-start na naman from the ground up. Like for example, yung aming electrical wirings ay sira-sira, so we have to redo it. Ang hindi lang namin siguro inulit ay yung kabuuan ng fence, but some of the gates we have to repair. And right now, we are still rehabilitating and replanting kasi yung mga planted namin ng mga fruit trees, planted namin even bamboos ay binunot. Hindi lang, bamboos dapat nag-sway lang, pero Udet kind of pull them up, talagang binunot sila eh. Kasi parang ipo-ipo yun, and daming ipo-ipo na talagang binubunot. So we planted coconuts, mga aromatic coconuts na namumunga na, and then bunot din. So ngayon, parang kaming back to hindi naman 0-0, but siguro talagang
ang laki ng devastation. We're still recovering and recuperating and rehabilitating the farm. So doon sa 7-hectare property, hindi namin yan ngayon ginagamit lahat. We reserve some areas for endemic species ng mga puno, mga hardwood. So, yung aming total of mga, sabihin natin mga 3.8 hectares ang in use namin for livestock, forage, at saka market vegetables. We have full-time doon na 6 katao. And so, yun, a total of 9 ang aming staff sa farm lang, tapos yung sa marketing na side, sa office, of course, ang trabaho nila ay hindi lang sa farm, parang nag-ano din sila, they are also serving and doing work for the orphanage size. So ang Aloha House actually has 3 components. That's the farm, and then the orphanage, the children's home or orphanage, and we have the Aloha Kitchen, which is our yung value added, yung food processing namin aside. So, yan yung main na And our goal mainly, bakit tinuloy-tuloy namin yung farming, so we have the social service component. And then our target is to be self-sustaining and self-supporting. So right now, yung aming income from the farm is actually going into the coffers ng Aloha House to support the orphanage. So yun yung aming pinaka-goal na one day we will be 100% self-sustaining, na hindi na kami maghihintay ng donations for running the orphanage. Before pandemic, naabot na namin yun ng 60 to 65% ng aming administrative cost for running the orphanage na nanggagaling na sa income namin from the farm. Income ng farm hindi lang yung sa mga production ng vegetables, kung hindi kasama na doon yung training, kasama na doon yung mga sa food processing namin, at saka yung actual produce na sinisell namin. Pero ngayon parang meron kaming a step backward, maybe 3-4 steps backward, dahil sunod-sunod yun pandemic, and then after pandemic, yung Odette, yung very strong typhoon which hit Puerto Princesa for the first time, na nagkaroon kami ng ganong intensity ng typhoon. But we are working towards our goal na 100% hindi kami dependent ng kung kanino man for support, but coming from the farm and coming from our food processing. Ayun, nakakatawa po marinig yun, Ma'am Narcy, kasi talagang isa sa mga goals natin when we do yung backyard farming natin, urban agriculture natin, urban farming, yan yung mga ating mga terminologies po, ay yung self-sustaining po tayo. Yun. At in turn, ito yung mga babies natin, yung mga po natin sa orphanage ay nahihikayat natin. Nahihikayat talaga po para na-encourage natin sila na kumain ng gulay. And of course, kayo po, na unang-una nga po nag-benefit sa ganitong klaseng lifestyle. So, or parang para mas lalo lang na-enforce kasi nga, meron na kayong farm din. And of course, kanina po nabanggit niyo, mas mahalaga talaga na pag natuto po yung mga nais, pumunta sa inyo. So this might be a sign na bumalik na po kami sa Palawan para hanapin ang Aloha. So doon po sa ating mga agri-enthusiasts or mga iba pa pong farmers, paano po ba kayo makokontak? Saan po ba kayo matatagpuan? Ano po ba ang inyong mga social media accounts po siguro? Kung saan sila pwedeng makipag-ugnayan? Yeah. We have a social media. So, sa Facebook, meron kaming doon. You can just search Aloha Organic Farm. And then we have also the page for Aloha House, if you want to see kung anong nangyayari within Aloha House. And then we have the Aloha Kitchen. Although yung Aloha Kitchen, we are not very, hindi namin masyadong na-update yan every week. But we have some photos there of the products that we have, and then you can message us and contact us. And also we can be reached through telephone numbers
na ano, it's on our Facebook page na pwede ninyong i-reach doon, and then you can just message and we can answer you, and then you can, if you want to talk to a person, there's a telephone number or an email address na nakalagay doon. So we're open for tours ngayon na open na, but during office hours lang, walang Sunday. Kailangan magpahinga Sunday mga is family time. Yes, Monday to Saturday lang. And then we're open for special training. So Aloha House is open for internship. So we have interns, not just from the Philippines, but we have interns from all over. At one point, we had trainees and interns who stayed with us for 3 months from Nepal, from Malaysia, from Singapore, from Australia, from the US. May mga estudyante na galing ng mga schools na they want to learn sustainable agriculture. So, meron lang isang katatapos na isang estudyante namin or intern namin from the US, and she's now connected with an organization called Samaritans First. And then, so nakikita namin na nagmo-multiply kami in a way, yung influence namin. We had couple from Liberia na during the pandemic, and there was a time na nagkaroon sila ng Ebola, and they emailed us, sabi nila, we are so grateful that we learned sustainable farming practices from you. Kasi during the Ebola, ang lockdown nila is talagang mas matindi kaysa sa lockdown natin. Ang ibig sabihin, hindi sila makakross across counties ang tawag nila or across barangay. So if they are in barangay, like we are here in Barangay Santa Monica, they cannot even cross to the next barangay. So sabi nila, as in, they are contained. So and then the only way na meron silang yung supply nila ay hindi supply ng food ang binibigay sa kanila, and it was just dropped from the air ng mga helicopters. Those are the medical supplies na matutunan ng government. So they were on their own actually for 6 months. That's how short na na-contain nila yung Ebola. So for 6 months, sabi nila, kung wala kaming mga tanim, wala kaming farm, wala kaming mga hogs, wala kaming chicken, wala kaming makakain, because we could not go to another barangay, and another barangay cannot come to us to sell food stuff. So sabi nila, we are so grateful na we learned the technology that we learned from you. So kumbaga, yung masasabi namin na we are so glad na our influence has gone beyond the borders of the Philippines, beyond the borders of Palawan, beyond the borders of Puerto Princesa. So yun siguro yung isang may pagmamalaki namin na through training, people have learned and have brought what they have learned from us doon sa kanilang mga lugar to use it. Dahil dyan, before po namin kayo tuluyang pakawalan para sa ating panayam ngayong araw na ito, baka may nais po kayong iwang mensahe sa atin po mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga taga-Palawan at buong Mimaropa. Okay, una-una sa lahat, maraming salamat sa Department of Agriculture, the Agriculture Training Institute, for one, na kami ay nagiging bahagi ng learning site for agriculture. Hindi lang kami nakakatanggap ng mga ayuda and mga technical na mga inputs na nabahagi sa amin ng ATI, kung hindi yung we value the relationship with the Department of Agriculture. Kasi kung noon, hindi namin alam na may mga serbisyo palang iba't ibang klaseng serbisyo ang ATI. Ngayon, syempre, first hand na kami na nai-inform na, may ganito, may pa-training ng ganyan, may pa-training na ganito. So, we participate in that kung mayroong mga pa-training ang ATI. And also, we really appreciate yung help ng ATI sa amin dahil sa Mimaropa, and I think it's true for the whole Philippines, no? They are using the learning site for agriculture for their venue of training. So we have hosted
mga training ng ATI for urban farming. And then, so simula pa lang yon kasi sabi nga ni Director Bong, shout out to him. Sabi nga niya na dapat mapakinabangan ng mga ng mga LSA ang mga pagkakandak natin ng training. So we want to use as much as possible LSAs to be the host and be the venue for the training. So that's number one na malaki ang pasasalamat namin for involving us kasi we have the venue, we have the training area, and we have the site for hands-on. Ang masasabi ko, to end this talakayan with ATI, there's future in farming sa Philippines. Yung pag nagtuturo kami ng mga kabataan about farming, I always encourage them. Sabi ko, alam kong sinasabi ng mga magulang ninyo na mag-aral kayo ng mabuti para hindi kayo matulad sa amin. Sabi ko, hindi matulad sa inyong mga magulang na farmer. Siguro sabi ko dahil ang experience nila ay iba. Pero ibahin ninyo ang experience at sabihin ko sa inyo, iba yung experience namin. There is future in farming. So the reason why we are teaching you also hindi lang about pagbungkal ng lupa, kung hindi, we are teaching you entrepreneurship, we are teaching you technologies na magiging sustainable kayo, we are teaching you ng food processing in a way kahit napahapyaw, sabi ko, to encourage you na merong future ang farming. And then, hindi lang tayo na magiging farmers na kagaya ng mga magulang natin. But you have to think that being a farmer is contributing to the food security of our families, number one, and then the country, number two. During the pandemic, nakikita natin dito sa Puerto Princesa, parang nagkaroon kami ng panic eh. Anong mangyayari kung wala ng mga gulay na darating from outside Puerto Princesa, outside Palawan? Kasi karamihan ng aming mga gulay dito are coming from Baguio, coming from Divisoria. Can you just imagine, even talong coming from Divisoria? Kasi nung first ako dumating dito, 1987 in Palawan, nakikita ko, people were not really engaged in farming. Yung nakita ko lang na may mga farming communities are those people from Ilocos, concentrated in the Nara area, and nagiging rice farmers sila. Kaya ang Nara nagiging parang rice granary ng Palawan at the time, no? So ngayon, laganap na yung farming from north to south. Pero dito, literally, wala ka halos makikitang nagtatanim. Ang lawak-lawak ng lupain. People were so engaged in fishing. Kasi island. Tapos ang daming mga resources from the sea. So, kung meron kang rice, wala. Okay na sila with the okay nga naman, ang mura-mura nung dumating ako dito. Back then, yung lobster was like 300 pesos a kilo. Sabi ko, ay saan ka nga naman kukuha ng 300 pesos na lobster na yan. So, forget about farming. Pero, during pandemic, nakikita yan na, hey, pag walang darating na barko at walang darating na eroplano dito, anong mangyayari sa atin? Saan manggagaling yung luya? Saan manggagaling yung cabbage? Saan manggagaling yung ganito at ganyan? So, being a farmer, number one, you really contribute for the food security for your home, and then for the community around you. So, and then value adding, like food processing, is not just food preservation or extending the shelf life. It's also, if farmers are involved in value adding and food processing, it also increases their income. So, my desire is to see farmers na magkakaroon ng testimony na it works. Farming works. I can earn from farming. I can live, pwede itong magiging number one source ko ng livelihood. But most of all, you are in control of the food you eat. So, yun talaga ang pinakaano na pag meron kang you're engaged in the farm, you're involved in the food production, you can dictate what you will eat. So, yun yung ano ko na I hope that as Aloha House, we are encouraging other people to engage in farming. Sabi nila,
parang wala na yan, wala yung farming na yan. I mean, it's new generation now. Iba na yung pagkikitaan natin. Going back to the basics is very important. Kahit pa paano, we eat 3 times a day. That's a lot of food na we have to really produce to be able to survive. So, yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat, ATI, for this opportunity. Ayun. Thank you so much po. Sabi nga po nila, no, hindi lang sa Farmer Day. Meron po yata mga day, no, for farmers. Ganyan, hindi lang sa Farmer Day nagpapasalamat sa farmer dahil 3 times a day, minsan sobra pa nga po kung tayo ay kumain sa araw-araw. So thank a farmer every day. Thank you so much, Ma'am Narcy. Once again, nakausap po natin ang may-ari or farm cooperator ng Aloha House and Aloha Organic Farm na matatagpuan po sa Puerto Princesa City, Palawan, si Ma'am Narcisa Mickelson. Huwag niyong kalimutang i-like yung kanilang Facebook page. Actually, kanina, kaya nagbubuting-ting po ako dito sa habang nakikinig po ako kay Ma'am Narcy, nakita ko po yung kanilang Facebook page. So, meron nga po silang separate for Aloha House and sa ating Aloha Ranch and Organic Farm. So tama naman po siguro, no, para po sa mga listeners natin, kung gusto niyo po makipag-ugnayan, ito po yung kanilang profile picture. Meron Aloha Ranch na words dun sa kanilang picture, tapos may mga picture po ng bahay, ng sheep, yan po yung mga napagkwentuhan natin kanina, baboy, yan. Yung mga ito po, makikita niyo po siya kaagad. So once again, maraming salamat po, Ma'am Narcy. Ito po ang Agri On Air. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Siyempre po for this morning, thank you so much kay Ma'am Julie Ace Brandon Barao and for the rest of the NPCO InfoAce team. Hatid po ni Sir Joseph John Palarica, Information Specialist mula sa PRDP Project Support Office Mindanao, ang ating UK for this morning. Ang research ay importanteng aspeto sa paggamit ng science-based tools ng PRDP upang mapalago ang mga rural farming and fishing communities. Dahil dito, nakikipag-ugnayan ng PRDP Mindanao sa pamamagitan ng Subcomponent 1.2 ng iPlan Component sa mga state universities and colleges o SUCs para pondohan ang mga research na layong bigyan kaalaman at kasagutan ng mga hamon na hinarap ng mga magsasaka at mangingisda sa Mindanao. Pakinggan natin ang panayam kay Richard N. Mualil, Project Leader and Director for the Office of Continuing Education and Extension Services o OCEANES, at alamin kung ano ang kahalagahan ng research lalong-lalo na sa mga seaweed farmer ng Tawi-Tawi. For us, maybe who is into research or at least know the real value of research, I think research is the most important thing that we should do, no, in order to help the industry. But you're right that sometimes research is not appreciated because research actually provide insights, for example, the sustainability of the industry, long-term sustainability of the industry, environmental conservation, and in fact, economic sustainability also. But these impacts are not like immediately recognized because the impact is usually the long-term impact. So that's why maybe the programs like prioritize those that provide immediate economic returns. So I think that should be something that stakeholders need to ponder on. We had major accomplishments, no? Like for example, the development of the cultivars from wild strain, because I think that's something that is very important in the seaweed industry, considering the genetic deterioration from using the same seaweeds since the 1970s, seedling over time. And then we were able to do research, publish a study on the use of inorganic commercial fertilizers, which have become rampant in the seaweed farming in Tawi-Tawi. And we found out that it's not sustainable in the long run. It damages the seaweed farming industry. It increases labor, farming becomes labor intensive, becomes more expensive, and pose threats even to the health of farmers. I think the support would be very helpful in terms of maintenance, like sustaining the superior strains, if ever we can come up with that superior strains. Because, laboratory maintenance is very expensive. But the point is, research is expensive, especially when we're dealing with laboratory. Because one is you have to pay people. You cannot just build laboratory, provide facilities without people operating it.
And sometimes experts can be very expensive. But if that's not the issue, I think that's one thing that we can look into the partnership between the government, NGOs, and academe. Like we set up good laboratory. We set up also like good field-based nursery. During the project, one of the good practices or accomplishments of this project is like the good partnership that we've established with the community. The seaweed farmers are very open for this kind of partnership. So I think if moving forward, that partnership is very key, for the project to succeed. Because in the end, they are the ones who will benefit from all this project. And in the end, we need their participation, especially, for example, in looking after the field-based nursery, because we don't have people out there in the sea. So we need their support. And so far, we have overwhelming support from the community. I hope that the support will always be there. And I hope that the support should always consider science, not just like providing support without the basis from science or for research science. Because as I said, sometimes we look too much into the short-term economic returns of our activities, but we compromise the long-term sustainability of the industry, which in the end will be negatively impact the industry and of course the community, especially here in Tawi-Tawi, where seaweeds is the primary source of livelihood. And without seaweeds, there will be a huge problem in terms of livelihood source. Sa pakikipagtulungan ng mga state universities at colleges at sa pagbibigay ng pondo para sa research sa ilalim ng Subcomponent 1.2, sinisiguro ng PRDP ng mga fishing communities tulad ng nasa Tawi-Tawi ay nagkakaroon ng mas madaming oportunidad na mapalawak ang kanilang kabuhayan. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang sa Unad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz, ang ating Ira Trivia segment na batid ba ninyo? Magandang umaga sa ating lahat. Happy last Saturday for the month of April. At dahil dyan, narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Mga kabalen, isang makabagong hakbang para sa sektor ng agrikultura ang inaasahang maisa sa katuparan sa lalawigan ng Pampanga. Nitong kamakailan nga ay nagkasundo sina Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. at Transportation Secretary Vince Dizon na pabilisin ang pagpapatayo ng isang food hub sa lupaing pag-aari ng Clark International Airport Corporation o CIAC. Layunin ng proyektong ito na pag-isahin sa iisang lugar ang imbakan, pagpoproseso, at distribusyon ng mga produktong agrikultural. Sa ganitong paraan, magiging mas episyente ang daling ng pagkain mula sa mga magsasaka patungo sa mga mamimili, traders at iba pang stakeholder. Ayon kay Secretary Chu Laurel, tinatayang nasa 47 hectares ang lawak ng lupang maaaring pagtayuan ng food hub base sa isinagawang site inspection kasama ang mga opisyal ng CIAC. Ngunit sa ngayon, 12 ektarya muna ang uunahin na aabutin ng halos 2 bilyong piso ang pondo para sa paunang konstruksyon. Dagdag pa ng kalihim, hindi man kasing laki ng 50 ektaryang modelo sa Thailand, mahalagang masimulan ito ngayon upang may pundasyon na ang mga susunod na administrasyon para sa mas malaking pagpapaunlad. Inaasahan na maaaring magsimula ang operasyon ng food hub 18 buwan matapos ang pagsisimula ng konstruksyon. Samantala, sinabi naman ni Secretary Vince Dizon na siya ring chairman ng CIAC na malaking tulong ang lokasyon ng Clark dahil malapit ito sa Subic Seaport, Subic-Clark Expressway at mismong Clark International Airport. Ngayon sa muling pagsuporta ng pamahalaan, umaasa sina Chu Laurel at Dizon na matutuloy na ang proyekto, isang malaking hakbang tungo sa modernong food value chain sa Pilipinas. Bukod sa Clark, pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng katulad na food hubs sa iba't ibang panig ng bansa
para palakasin ng ani, patatagin ng supply at presyo ng pagkain at lumikha ng trabaho at pamumuhunan sa mga komunidad. Batid ba ninyo na sa isang makabagong food hub, hindi lang produktong agrikultural ang napapalapit sa mamimili, kundi pag-asa sa mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Ito po si Ira Cruz. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Yun, thank you so much po once again. Every episode po, no, it's an opportunity for us to express how grateful we are. Always grateful po kami dito sa Maunlad na Pilipino for every opportunity na mapaglingkuran kayo. Through this program, ang MNP or programang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 10, Talata 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Before po kami tuluyang magtapos, we would like to remind everyone lang po na free ang admission sa Livestock Philippines Expo po, no? And also the Aquaculture Philippines Expo. Don't miss this one sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City, Philippines. Of course, on June 25 to 27, ang ating Philippines International Aquaculture, Nutrition, Health, and Production Industry Expo along with our Livestock Expo. Thank you so much po sa mga nag-organisa ng gawain ito and our previous guest po si Dr. Noverly Calub ng ating National Livestock Program. Thank you so much for the information. And sa mga kasamahan natin sa AFID, si Ma'am Che and of course si Imari for this part of our program. And of course, mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, OKBP. Thank you so much. Ito, hindi po namin pagsasawaang banggitin ng paulit-ulit. Thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo. Kamusta po kayo sa episode na ito? Ano pong inyong naramdaman, natutunan? Let us know. Meron po kaming Facebook page, fan page, ang Maunlad na Pilipino. Yan ay nasa facebook.com/Maunlad na Pilipino. Pwede po kayo mag-message doon o pwede rin po kayo magpahatid ng formal na komunikasyon sa aming formal din na sulat elektroniko o email. Ayan po ang afid@mail.da.gov.ph para po sa inyong mga suggestions or comments or message. Yan, address nyo lang po sa amin. Ako po, yan si Ella Arsiaga. Katuwang po ang lahat ng nagtataguyod na ating program from DA AFID to all the regional field offices, RAFIs. Thank you so much mga farmcasters. Greetings sa inyo. And of course, sa ating ATI, thank you so much po for this episode po na nakasama natin sila. Magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, once again, this is Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.